Sa mundo ng cryptocurrency ay isa po sa mga pinakamadalas itanong ng mga tao ay kailan magmo-moon si XRP. Pero ayon po sa isang kilalang macro analyst na si Versan Algera ay luma na raw ang tanong na yan. Para sa kanya ay mas mahalaga na itanong kung kailan matatapos ang price suppression ni XRP. Ito ay isang issue na matagal nang pinagdadaanan ni XRP kung saan ang presyo niya ay tila hindi sumusunod sa pag-angat ni Bitcoin at Ethereum. Ayon po kay Algera ay may mga coordinated na galaw sa market at regulasyon na siyang pumipigil sa natural na paglago ng presyo ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng price suppression kay XRP? Kapag sinabing price suppression ay tinutukoy nito ang mga kilos o estratehiya na sadyang pumipigil sa pagtaas ng presyo ng isang asset. Ayon po kay Algera ay nangyayari ito kay XRP sa pamamagitan ng mga galaw sa loob ng mga exchanges, paggamit ng trading algorithms at ilang regulasyon. Sa kanyang pahayag ay binanggit niya na kahit umabot na si XRP sa $3 ay hindi ito nakapagpatuloy ng pag-akyat dahil sa ganitong uri ng control. Yan. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang SEC lawsuit sa paglago ni XRP? Nito pong December 2020 ay sinampahan ng SEC si Ripple ng kaso dahil umano sa pagbebenta ng unregistered securities. Ayon po kay Algera ay naging napaka-estratehiko ng timing ng kasong ito dahil bigla nitong pinutol ang momentum ng XRP sa oras na nagsisimula na itong makakuha ng institutional exposure mula sa mga kumpanya tulad po ng MoneyGram. Pagkatapos po ng kasong iyon ay nagdesisyon ang mga malalaking US exchanges gaya ni Coinbase at Kraken na i-delist sa XRP. Dahil dito ay nawalan ng access ang retail investors at humina ang interest ng mga institution sa loob ng Amerika. Yan. Yan ay ano po ang mas malalim na epekto ng SEC case sa project ni XRP. Hindi lamang po presyo ang naapektuhan ng kasong ito ayon sa ilang eksperto sa XRP community tulad ni All Things XRP. Ayon sa kanya ay naapektuhan din ang kabuuang paglago ng project. Napigilan ang innovation at nabawasan ang kumpiyansa ng mga investors. Ang pagkawala po ng market accessibility sa Amerika ay nagbigay po ito ng malaking dagok sa adoption ng XRP, lalo na po sa retail sector. Paano naman po lumalaban si Ripple sa kabila ng mga hamon sa US? Sa kabila ng mabibigat na problema sa Amerika, ay patuloy pa rin po ang global expansion ni Ripple. Ang kanilang on-demand liquidity or ODL ay gumagamit kay XRP para mag-settle ng cross-border payments. Ngunit ayon po kay Algera ay marami sa mga transaksyon ito ay dumadaan sa private corridors at OTC desk imbis na sa public exchanges. Ginagawa raw ito para maiwasan ang slippage at mabawasan ang epekto sa presyo sa public markets. Ang ibig sabihin ay ginagamit po sa XRP, ngunit ang epekto sa presyo ay sadyang iniiwasan. Ngayon ay sino ang may access kay XRP at sino ang naiwan sa labas?
Ayon po ulit kay Ginoong Aljara ay habang limitado ang retail investors sa US, ang mga institution naman ay nakakakuha ng early access kay XRP sa pamamagitan ng private investment vehicles at saka regulatory sandboxes. Ang ibig sabihin ay may mga nangyayaring malalaking transaction sa likod ng kamera na hindi nakikita sa public charts. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit ginagamit si XRP sa malaking antas, ay nananatili po siyang halos hindi gumagalaw ang presyo sa mga public markets. May iba bang nagtanong tungkol sa suppression ng XRP? Hindi lamang po si Aljara ang nagbigay ng opinyon sa isyong ito. Isang wealth advisor at XRP supporter na si Mikal ay nagtanong din tungkol sa paraan ng coin market cap sa pag-compute ng market cap ng XRP. Ayon sa kanya ay mali at nakalilin lang ang paggamit ng circulating supply na 56 billion XRP lamang dahil hindi kasama dito ang mga token na nasa escrow ng Ripple. Para kay Mikal ay dapat isama ito dahil lumalabas at pumapasok ang mga token na ito sa market at nagiging bahagi rin ng circulating supply. Kung isasama po ang higit 40 billion XRP mula sa escrow ay mas lalaki ang tunay na market size na XRP. Ngayon ay may mga senyalis bang matatapos na ang suppression? Ayon naman po kay Max Avery ay unti-unti nang nawawala ang suppression matapos ang partial court win ni Ripple laban sa SEC. Para sa kanya ay ang crackdown na pinamunuan ni Gary Gensler ay hindi para tuluyang patigilin ang crypto kundi para bigyan ng oras ang traditional finance na makapag-adjust. Gayunpaman ay hindi pa tapos ang kaso ng Ripple sa SEC kaya nananatili pa rin ang tensyon. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay mahalagang maintindihan natin na ang presyo ng XRP ay maaaring hindi pa nagpapakita ng tunay nitong value. Ibig sabihin ay may mga posibilidad na kung matapos ang suppression ay bigla itong magkaroon ng malaking pagtaas. Kung ikaw ay may hawak na XRP or XRP holdings, ay kailangan mong maging handa sa matagal na paghihintay at sa posibleng biglang paggalaw ng presyo. Dahil wala tayong parehong regulasyon tulad ng sa US, may kalamangan tayo sa accessibility pero dapat pa rin tayong mag-ingat sa volatility. At bilang panghuli, sa aking opinyon ay kung totoo ang sinasabi ni Aljara tungkol sa suppression ay malaki ang magiging epekto nito na malaki po ang magiging epekto nito sa sandaling matapos na ang mga hadlang na ito. Maaari nating makita si XRP na biglang mag-level up katulad ng ibang malalaking crypto noon na matagal na nananatiling tahimik bago sumabog ang presyo. Ngunit kailangan nating tandaan na hindi ito garantiya at laging may kasamang risk ang crypto investing. Para sa mga Pinoy ay magandang pagkakataon ito para pag-aralan natin at bantayan natin si XRP dahil baka sa tamang oras ay maging isa po siya sa pinakamalalaking movers sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.